Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1006. Transaksyon. Ang pagtatangkang pasukin ang Sonic Wave checkpoint ay unti-unting umabot sa dulo nang bumalik si Xiaoyan sa rock platform. Ang naging dahilan ng kanyang pagkatulala ay 3 tao ang matagumpay na nakarating sa tuktok ng bundok sa maikling panahon na ito. Kaya, mayroong 9 na tao sa rock platform. Gayunpaman, pagkatapos isantabi ang 2 pwesto para sa Gold Swallowing Mouse, mayroon na lamang 8 pwesto para sa Heaven Mountain Blood Pool na natitira. Sa madaling salita, mayroong 1 tao sa kanilang 9 na mawawalan ng pagkakataong makapasok sa Heaven Mountain Blood Pool. Tumingin si Xiaoyan sa taong huling naningil sa checkpoint pagkatapos lumapag sa rock platform. Pagkatapos nito, naramdaman niya ang lakas ng Sonic Wave at hindi sinasadyang sumimangot. Tila ang kasalukuyang Sonic Wave ay mas mahina kaysa dati. Ang puso ni Xiaoyan ay naglalaman ng ilang pagdududa habang siya ay malalim na nag-iisip. Ilang sandali pa, tumingin siya sa medyo pagod na Gold Swallowing Mouse at agad na naunawaan ang dahilan. Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya. Hindi inaasahan na ang mga tao sa likod niya ay nakakuha ng ganoong kalaking bentahe pagkatapos niyang gamitin ang Lion Tiger Gold Shattering Roar. Ayon sa lakas ng Mouse Tide Sound Array kanina, kahit isa sa 3 tao na nagtagumpay sa pagtawid sa checkpoint ay mahihirapang dumaan dito. Ang 2 pa ay maaaring hindi nagkaroon ng ganoong kadaling pagtawid dito. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang tumulong na lumikha ng isang passing condition para sa mga kasama sa likod. Siyempre, kahit na ang mga taong ito ay nagtataglay ng isang magandang kondisyon upang tumawid sa checkpoint, kailangan pa rin nilang magkaroon ng kaunting lakas. Ang 3 taong iyon kanina ay lahat ay may lakas ng 7-star dawang at hindi maituturing na mahina. Walang magawa si Xiaoyan sa kanyang puso. Nabaling ang tingin ni Xiaoyan sa isang figurine na malungkot na kumikislap sa batong hagdanan. Bahagya niyang ipinilig ang ulo. Ang lakas ng taong ito ay nasa paligid lamang ng isang 6-star dawang. Ang kanyang pagkakataon na magtagumpay sa pagdaan sa Mouse Tide Sound Array na ito ay hindi masyadong mataas. Gaya ng inaasahan ni Xiaoyan, ang figure na ito na Daochi ay sa wakas ay pagod nang siya ay halos 200 metro mula sa tuktok ng bundok. Namuti ang mukha niya at tumalsik ang isang subo ng sariwang dugo. Pagkatapos nito, malungkot na bumaril ang kanyang katawan at tuluyang bumagsak ng husto sa platform. Bakas sa mukha niya na hindi nagbitiw sa sitwasyon. Napabuntong hininga rin ang mga taong nasa plataporma, na nabigo noon, nang makitang walang saysay ang pagsisikap ng taong ito. Ang kanilang mga titig ay mapait na tumingin sa tuktok ng bundok. Mahigit 8 tao na ang naroon. Sa madaling salita, wala na silang pagkakataong umakyat sa tuktok. Tapos na ang hamon. Para sa mga nabigo, may magpapadala sa inyo palabas ng Heaven Eye Mountain. Sinulyapan ni Jinshi ang mga ayaw sa platform habang ang mahinang boses ay nagpahayag ng kanilang kapalaran. Lalong namutla ang mga mukha ng napakaraming tao nang marinig nila ang mga salita ni Jinshi. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga ito. Ikinaway niya ang kanyang kamay at lumabas ang 2 malalakas na tao na may katawan at ulo ng daga, tinatakan ang hagdanan ng bato. Pagkatapos nito, ang katawan ni Jinshi ay kumislap at lumitaw sa tuktok ng bundok sa paraang parang multo bago tumingin sa grupo ni Xiaoyan mula sa mas mataas na lugar. Nagmamadaling yumoko ang grupo ni Xiaoyan nang makitang sumulpot si Jinshi. Malinaw nilang alam na hindi alintana kung sino man ito, ang sino mang makasakit sa mga tao mula sa Gold Swallowing Mouse Tribe ay malamang na magdusa para dito. Tumanggaw si Jinshi. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa bago naglakad patungo sa malalalim na bahagi ng tuktok ng bundok. Sundan niyo ako. Si Xiaoyan at ang iba pa ay hindi nang ahas na maliitin si Jinshi matapos itong marinig. Lahat sila ay mabilis na sumunod sa kanyang lakad. Isang kakaibang kagubatan ng bato ang nasa tuktok ng Heaven Eye Mountain. Kung ang isang tao ay nakataas ang ulo sa lugar na ito, ang isa ay nagkataon na makikita ang pagbabago-bago ng sobrang siksik na pagtaas ng enerhiya. Ang presyon ng enerhiya na malabong kumalat mula rito ay nagdulot ng hindi sinasadyang pakiramdam ng puso ng isang tao na nanlamig. Ang makulay na pagtaas ng enerhiya ay parang alon habang paulit-ulit itong kumalat, isang napaka-ringle na eksena.
Ang grupo ni Xiaoyan ay mabilis na tumalon sa kakaibang mga bato habang tinitiis nila ang enerhiyang alon sa kalangitan. Nagpatuloy ito ng ilang sandali, sinundan ng kanilang mga yapak si Jinshi bago unti-unting huminto. Lahat sila ay dahan-daang umakyat sa isang matarik na dalasdis. Ang eksenang bumungad sa kanila ay agad na naging dahilan upang makalanghap sila ng malamig na hangin. Sa harap ng grupo ni Xiaoyan ay isang napakaluwang na bulkan. Ang mga butil ng mainit na fog, na naglalaman ng lason sa apoy, ay paulit-ulit na iniluwa. Sa gitna ng bulkan ay isang maliit na pool na halos 10 talampakan ang lapad. Sa sandaling ito, halos walang laman ang pool. Malabo na makikita ng isang tao ang isang maapoy na pulang lava-like substance sa loob nito. Iyon ang Heaven Eye Blood Pool. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras kung kailan ang pagtaas ng enerhiya ay nasa tuktok nito. Kapag naabot na nito ang tuktok, ang buong kabundukan ay mag-iipon sa bulkang ito. Sa oras na iyon, ang pool ng dugo ay aapaw din. Lahat kayo ay kailangan lamang na pumasok dito sa oras na iyon. Itinuro ni Jinshi ang pool sa gitna ng bulkan at mahinang nagsalita. Kusang tumalon ang puso ng lahat nang marinig nila ito. Lalong uminit din ang mga mata nila nang tumingin sila sa pool. Kung maaari silang magbabad dito, makakapag-save sila ng hindi kilalang bilang ng mga taon ng mahihirap na pagsasanay. Kailangan ninyong alalahanin na ang loob ng Heaven Mountain Blood Pool ay naglalaman ng napakakapal na apoy na lason. Kaya, hindi kayo maaaring manatili dito ng masyadong matagal. Lahat kayo ay dapat lumabas pagkatapos ng hindi hihigit sa 3 araw. Kung hindi, kung ang lason ng apoy ay pumasok sa inyong katawan, malamang na mahirap paalisin ito kahit na ang inyong mga guro ay personal na gumawa nito. Ang lason ng apoy ay naipon na tulad nito sa loob ng maraming taon. Uod sa mga buto ng isang tao maliban sa ilang high-tier na alchemist, malamang na walang makapag-aalis nito. Nagsalita si Jinshi gamit ang malalim na boses. Medyo nagbago ang ekspresyon ng maraming tao nang marinig ang mga salitang ito. Hindi inaasahan na may ganoong panganib sa loob ng Heaven Mountain Blood Pool na ito. Nilaibat ng tingin ni Xiaoyan si Jinshi. Biglang may naintindihan ang puso niya. Hindi nakapagtataka na naramdaman ni Xiaoyan na siya ay nakaipon ng isang pinsala. Sa hitsura nito, ang pinsala ay dapat na nauugnay sa lason sa apoy na ito. Bukod dito, 9 sa inyo ang naririto ngayon. Sa madaling salita, hindi makakapasok ang isa sa inyo sa Heaven Mountain Blood Pool. Kailangan ninyong magpasya kung sino ang hindi makapasok. Tinaas ni Jinshi ang kanyang mga talukap at dahan-daang sinabi. Naging misteryoso ang kapaligiran matapos tumunog ang mga salitang ito. Maliban kay Feng Chang'er at sa 3 iba pa, ang ibang mga individual na iyon ay nagsimulang dahan-daang umatras ng kaunti. May kaunting pag-iingat sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa kanilang paligid. Si Jinshi ay walang pakialam sa kanilang reaksyon. Nakatalikod na siya nang biglang huminto ang mga yabag niya. Lumingon ang kanyang mga mata kay Xiaoyan at sinabing, "Sundan mo ako." Lahat ng naroroon, kabilang si Xiaoyan, ay nagulat nang marinig nila ito. Kaagad, binato nila siya ng kakaibang mga tingin. Dahil kasali si Xiaoyan, nag-alinlangan sandali si Xiaoyan at magsasalita na sana nang makita niya si Jinshi na dahan-daang naglakad patungo sa pasukan ng bulkan. Nagtungo siya sa isa pang tuktok kung saan matatagpuan ang isang rock pavilion. Nang makita ito, tumanggo lang si Xiaoyan. May sinabi siya kay Nolan Yanran at mabilis na sumunod. Nakatayo na si Jinshi habang nasa likod ang kanyang mga kamay nang makita niyang dumating si Xiaoyan sa rock pavilion. Nakatingin ang kanyang tingin sa makulay na energy tide sa kalangitan. Nakita pa niya ang nakakulay-kulay na matandang lalaki na nakilala niya sa maze kanina sa loob ng rock pavilion. Ngumiti si Jinshi kay Xiaoyan nang makita niyang dumating siya. Sinulyapan niya si Jingu bago nagsalita. Munting kapwa, alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Natahimik sandali si Xiaoyan nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, agad siyang nagtanong. Dahil sa panloob na pinsala ni Elder Jinshi. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang bahagyang panginginig ng katawan ni Jinshi nang magsalita ito. Si Jingu, sa kabilang banda, ay tumawa ng malakas at sinabing, "Kita mo,
Nasabi ko na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong alchemist. Dahan-daang lumingon si Jinshi. Ang kanyang orihinal na kalmado na mga mata ay naging lubhang matalas sa sandaling ito. Tinitigan niya si Xiaoyan at medyo may pag-aalinlangan. Nasasabi mo ba na nagdurusa ako ng panloob na pinsala? Hindi siya masisisi ng isa sa kanyang pagdududa. Dapat itong malaman na kahit na ang ilang nangungunang Tier 6 alchemist ay hindi umabot sa antas na ito. Ang binata kaya na nasa harapan niya, na 20 taong gulang, ay nasa mas mataas na antas kaysa dito. Oo, nakakakita ako ng kaunti. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Sigurado ka bang kaya mo itong gamutin? 2 hakbang pasulong si Jinshi at nagtanong sa malalim na boses. Pwede kong tingnan. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan at walang humpay na umupo sa harap ng isang rock table. Pagkatapos nito, tinuro niya ang rock chair sa tabi niya. Napaawang ang bibig ni Jinshi nang makita ito, ngunit sumunod lang siya at umupo. Hinawakan ni Xiaoyan ang braso ni Jinshi. Naningkit ang kanyang mga mata habang ang isang hibla ng espiritual na lakas ay mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Nagpalitan ng tingin sina Jinshi at Jingu matapos makitang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Hindi nila siya pinutol sa pagsasabi ng kahit ano. Karamihan sa mga alchemist ay sira-sira sa kalikasan. Noon, marami silang pinaghirapan para lang makahanap ng alchemist na tutulong sa pagtingin. Si Xiaoyan ay maraming beses na mas mahusay kung ihahambing sa kanila. Ilang sandali pa ay nagpatuloy si Xiaoyan sa kanyang pagsisiyasat bago tuluyang dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Medyo solemn na ang ekspresyon sa kanila. Paano ito? Nagmamadaling tanong ni Jingu sa gilid. Ang lason ng apoy ay pumasok sa katawan at tumagos ng malalim sa mga buto. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakalalim na lason sa apoy. Napakahirap na paalisin ito. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay at umiling. Ang kanyang titig na hindi sinasadya ay naglalaman ng kaunting awa habang nakatingin kay Jinshi. Kung hindi dahil sa sobrang lakas ng lalaking ito, malamang na naging abo na siya mula sa lason ng apoy na ito. Ang mga ekspresyon ni Jinshi at Jingu ay naging mas madilim nang marinig nila si Xiaoyan na binibigkas ang isang katulad na obserbasyon tulad ng ilang iba pang mga high-tier alchemist. Dahan-dahang ipinahid ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa ibabaw ng mesa nang makita niya ang hitsura ng dalawang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi niya. Bagaman napakahirap paalisin, hindi ito ganap na walang solusyon. Crack! Ang rock table sa harap ni Jinshi ay agad na nabuo ng ilang mga bitek sa sandaling tumunog ang mga salitang ito. Nag-init ang kanyang mga mata nang iangat niya ang kanyang ulo at matamang nakatitig kay Xiaoyan. Sa wakas ay naging balisa ang kanyang boses. Kayo. Nagagawa ni Mr. Xiaoyan na paalisan ang Heaven Mountain Fire Poison sa aking katawan. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi tumugon. Dumausdas ang kanyang tingin sa lugar sa labas ng Rock Pavilion, na tila hindi ma-format. Nagulat sina Jinshi at Jingu nang makita nila ito. Parang may naintindihan agad sila. Saglit na nag-alinlangan si Jinshi bago tuluyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang mahina niyang sinabi. Hanggat maaari mong ganap na maalis ang Heaven Mountain Fire Poison sa aking katawan, bibigyan kita ng pagkakataon na magagarantiya ng iyong matagumpay na pagsulong sa isang Daozang. Shua. Ang titig na nakatingin sa malayo sa Rock Pavilion ay tila napalingon kaagad. Ang mga mata ni Xiaoyan ay naging sobrang init din sa sandaling ito. Hindi siya nagdalawang isip nang may mabigat na salita ang nabigkas sa kanyang bibig. Pumapayag ako. Battle Through the Heavens. Kabanata 1007. Kailaliman ng Blood Pool. Nakahinga ng maluwag si Jinshi nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Jingu sa gilid. Saglit siyang nag-alinlangan bago siya dahan-daang nagsalita. Ang Heaven Blood Mountain Pool ay talagang nagtataglay ng ilang mahimalang epekto ng pagtulong sa isa na malagpasan ang bottleneck. Gayunpaman, ang pagkakataong mangyari ito ay hindi masyadong malaki. Bukod dito, ito ay epektibo lamang sa ilang mga eksperto na nanatili sa tuktok ng klase ng Daowang sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, kung titingnan mo ang iyong lakas, ito ay malamang nasa maikling panahon pa lamang at ito ay naging mas maaga.
Dao Huang, kahit na pumasok ka sa Heaven Mountain Blood Pool, magiging mahirap para sa iyo kung balak mong umasa dito para makapasok sa klase ng Dao Zhang. Tumango si Xiaoyan. Nakaramdam din siya ng pagdududa sa kanyang puso. Pinahahalagahan niya itong Heaven Mountain Blood Pool. Kung hindi, hindi sana siya nakipagsapalaran na mahuli ng Wind Lightning Pavilion upang magtungo sa lugar na ito. Anong paraan ang nasa isip ni Elder Jinshi? Marahang tumapik ang daliri ni Xiaoyan sa rock table. Pinigilan niya ang kaninang kaguluhan sa kanyang puso habang mahinang nagtatanong. Ang bibig ng Heaven Eye Mountain Peak Volcano ay ang lugar na may pinakamakapal na enerhiya sa loob ng Heaven Eye Mountain Range. Ang Heaven Mountain Blood Pool ay nabuo din mula sa napakalaking dami ng enerhiya na ito. Gayunpaman, hindi ito ang pinakakatangi-tanging bahagi ng Heaven Mountain Blood Pool. Ang mga mata ni Jinshi ay itinapon patungo sa napakalaking bunganga ng bulkan habang sinabi niya sa malalim na boses. Bagaman ang karamihan sa enerhiya ay magsasama-sama sa kulay pula na likido sa napakalaking bunganga ng bulkan na iyon sa tuwing mabubuo ang pagtaas ng enerhiya, ang isang maliit na bahagi nito ay lulubog at tatagos sa pinakamalalim na bahagi ng Heaven Mountain Blood Pool. Bagamat naglalaman lamang ito ng kaunting enerhiya, napakadalisay nito, marahil dahil nabuo ito sa mahabang panahon. Sa kasamaang palad, ang lugar na iyon, na nagtataglay ng malaking kayamanan, ay kung saan ang lason ng apoy ay ang pinakamakapal. Ang pait sa mukha ni Jinshi ay naging mas siksik nang matapos ang kanyang mga salita. Maaaring ang Heaven Mountain Fire Poison sa loob ng nakatatandang Jinshi ay nakuha mula sa lugar na iyon. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nagtatanong. Napabuntong hininga si Jinshi at tumango. Kahit na sa lakas ng Elder Jinshi, hindi mo nakayanan ang kaagnasan ng Heaven Mountain Fire Poison. Si Xiaoyan ay may lakas lamang ng isang 9-star Dao Huang. Paano ko ito matitiis? Hindi sinasadyang sumimangot si Xiaoyan habang nagsasalita. Ang ibang tao ay natural na hindi maglalakas loob na pumasok sa ilalim ng Heaven Mountain Blood Pool. Gayunpaman, para sa iyo, na nagtataglay ng Heavenly Flame, hindi ito magiging masyadong mahirap. Bagamat ang Heaven Mountain Fire Poison ay parang uod sa mga buto ng isang tao, wala pa rin itong paraan para harapin ang isang Heavenly Flame. Nakangiting sagot ni Jinshi. Hindi sinasadyang tumaas ang kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Mula nang makapasok siya sa Heaven Eye Mountain, hindi pa niya ibinunyag ang Heavenly Flame. Paano nalaman nitong Jinshi na may taglay siya? Ang mga ilong ng aming Gold Swallowing Mouse Tribe ay napakatanggos. Mayroon din tayong kakayahan na nakakadama ng enerhiya sa loob ng katawan ng isang tao. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng Heavenly Flame, at natural lang na alam ko ang nakakatakot na pabango ng bagay na ito. Ngumisi si Jinshi habang sumagot, batid ang pagdududa sa puso ni Xiaoyan. Biglang naunawaan ni Xiaoyan ang sinabi niya. Balak ba ni Elder Jin na dalhin ako sa ilalim ng Heaven Mountain Blood Pool at humiram ng lakas doon para makapasok sa Dao Zhang class? Bahagyang iniling ni Jinshi ang kanyang ulo. Sinulyapan niya si Xiaoyan at sinabing, ang lugar na iyon ay isang lugar na orihinal na natuklasan namin, ang Gold Swallowing Mouse. Upang mabuksan ang lugar na iyon, napakaraming Gold Swallowing Mice ang namamatay. Kaya, ang lugar na iyon ay maaaring ituring na isang lihim na lokasyon ng aming Gold Swallowing Mouse Tribe. Kahit si Feng Qing'er at ang iba pa ay hindi alam ito. Inikross ni Xiaoyan ang kanyang 10 daliri. Napaisip siya saglit. Saka lang siya nagtaas ng mata at tumingin kay Jinshi. Sinabi niya, sige, ngunit tutulungan ko lang si Elder na paalisan ang lason pagkatapos kong matagumpay na makalabas mula sa Heaven Mountain Blood Pool. Pinaikit ni Jinshi ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Gayunpaman, walang ebidensya sa isang verbal na kasunduan. Hindi lang ako makakaasa sa isang pangungusap mo para kumpirmahin na talagang matutulungan mo akong paalisan ang Heaven Mountain Fire Poison sa aking katawan, hindi ba? Ito ang Heaven Eye Mountain, ang teritoryo ng Gold Swallowing Mice. Kung naruroon ang elder sina Jingo at Jinshi sa lugar na ito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa maliit na ito na tumatakas, hindi ba? Tumawa si Xiaoyan.
Bahagyang napalingon si Jinshi nang marinig ito. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Jingu. Matagal bago siya tuluyang tumango. Mahina niyang sinabi. Kung ganoon, magtitiwala ako sa iyo minsan. Sana, gawin mo ang iyong ipinangako. Kung hindi mo matugunan ang mga kinakailangan ng transaksyong ito sa oras na iyon, hindi mo dapat sisihin ang matandang ito. May mahinang pagbabante sa dulo ng kanyang mga salita. Gayunpaman, ngumiti lang si Xiaoyan. Kahit na ang Heaven Mountain Fire Poison sa katawan ni Jinshi ay malubha, hindi ito ganap na imposibleng paalisin ito. Kinawayan ni Jinshi ang kanyang kamay nang makitang hindi tumutol si Xiaoyan. Isang gintong liwanag ang kumislap kay Xiaoyan. Mayroong spatial barrier na inilagay ng aking Gold Swallowing Mouse Tribe sa ilalim ng Heaven Mountain Blood Pool. Dapat kang umasa sa bagay na ito upang makapasok dito. Sabi ni Jinshi. Kinuha ni Xiaoyan ang bagay at sinulyapan ito. Isa itong bungo ng daga na madilim na gininto ang kulay. Tumango si Xiaoyan, inilagay ito sa kanyang storage ring at tumawa. Kung ganoon, magpapasalamat ako kay Elder Jinshi. Kung talagang magagawa kong makasulong sa Daozang class sa lugar na ito, maaari mong ipaubaya sa akin ang paggamot sa Heaven Mountain Fire Poison sa iyong katawan. Ito ang pinakamaganda. Dapat kang bumalik muna. Malapit nang dumating ang peak ng energy tide. Sa oras na iyon, ang Heaven Mountain Blood Pool ay mabilis na mapupuno. Ang kailangan mo lang gawin ay ipasok ito sa pinakaangkop na oras. Sabi ni Jinshi. Napangiti rin si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tumayo siya at ikinulong ang mga kamay sa dalawa bago tumalikod, naglakad palabas ng Rock Pavilion. Tinungo niya ang bunganga ng bulkan. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si Jinshi nang makita niya ang malayong likod ni Xiaoyan. Ang sabi niya, ang ilalim ng Heaven Mountain Blood Pool ay isang lugar na nadiskubre ng aming Gold Swallowing Mouse Tribe ng napakahirap. Kung ang lugar na iyon ay hindi nagtataglay ng fire poison, ito ay magbibigay daan sa lakas ng aming Gold Swallowing Mouse Tribe na umangat. Sa kasamaang palad, isang tagalabas ang unang makakaranas ng mga benepisyo nito. Tumigil ka na sa pagmamaktol. Kahit sa lakas mo, nasugatan ka rin ng blood pool, iniwan kang ganito. Malamang na ang ibang miyembro ng tribo ay mamamatay on the spot kapag bumaba sila. Bagamat ito ay isang treasure ground, ito ay isang nakamamatay na lugar. Napakunot ng noo si Jingu habang nagsasalita. Bagaman sa wakas ay natamo ko ang lason ng apoy sa buong katawan ko, sumulong ako mula sa 5-star Daozang hanggang sa 7-star Daozang sa loob ng maikling 10 taon na ito. Ang bilis na ito ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa ibang mga lugar. Maituturing akong hindi ako natalo. Nakangiting sagot ni Jinshi. Kung hindi mo nakilala si Xiaoyan, malamang na hindi ka na mabubuhay pa ng 3 taon. Kahit na maimbitahan natin ang isang Tier 7 alchemist mula sa Central Plains, malamang na mas mataas pa ang presyo kaysa kung uupa tayo sa kanya. Ngumiti si Jinshi. Tumayo din siya at ibinaling ang tingin sa bunganga ng bulkan. Sabi niya, orihinal, iniisip kong gamitin ang blood pool para ayusin ang mga eksperto sa aking tribo. Gayunpaman, sa hitsura nito ngayon, kailangan kong magplano ng mabuti. Napabuntong hininga si Jinshi pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon. Ang kanyang buntong hininga ay naglalaman ng kaunting ayaw. Nagbabantay sa isang kayamanan na hindi nila magagamit. Ang ganitong pakiramdam ay ang bagay na talagang naging sanhi ng pagiging miserable ng isang tao. 8 figure ang nakatayo sa isang Dallas dis malapit sa bakana ng bulkan. Nagkaroon ng argumento. Lahat kayo ay dapat tumigil sa pagtatalo. May 8 pwesto lamang, ngunit siyam sa atin dito. Sinasabi ko na maglaan na lamang tayo ng mga pwesto batay sa antas ng ating lakas. Ang pinakamahina ay dapat na kusang umatras. Ano ang sasabihin mo? Isang lalaking nakaputing damit, na may masamang anyo sa pagitan ng kanyang noo, ang nagpunas ng tingin sa lahat bago ito tuluyang dumapo sa Nolan Yanran. Tumawa siya. Nagbago ang ekspresyon ng ibang tao nang marinig ang kanyang mga sinabi. Gayunpaman, hindi nila ibinuka ang kanilang mga bibig. Dahil ang taong pinag-uusapan, napataas ang kilay ni Nolan Yanran. Hinaplos ng kamay niya ang puting fox sa yakap niya habang tumugon siya sa mahinahong boses.
Medyo mahirap para sa akin na maabot ang lugar na ito gamit ang aking lakas. Gayunpaman, dahil dinala niya ako rito ng napakahirap, natural na imposible para sa akin na magkusa na huminto. Mapapaalis ako ni Xiaoyan, ngunit hindi mo magagawa. Ang ginawa mo lang ay humiram ng lakas ng iba. Anong kakayahan ang mayroon ka? Ang pagiging eksklusibong pag-aari ng ibang tao at ang pagpayag sa iba na makipaglaro sa iyo para lamang sa Heaven Mountain Blood Pool ay hindi sulit. Malamig na tumawa ang lalaking nakaputing damit. Si Feng Qing'er, Mo Qingluan, at ang dalawang iba pa ay hindi sumali sa kasalukuyang argumento. Sa kanilang lakas, walang maglalakas loob na ituro ang kanilang mga mata sa kanila. Kaya naman, ang kanilang mga tingin ay itinapon lahat sa bakana ng bulkan. Nagyelo ang magandang mukha ni Nolan Yanran nang marinig niya ang masasamang salita mula sa lalaking nakaputing damit. Ang makapangyarihang Daochi ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, tila bumangon ang apoy mula sa kanyang magagandang mata habang nakatitig sa una. Pero bago pa siya makaatake, may kamay na marahang damapo sa kanyang mga balikat. Isang tawa na naging dahilan ng kanyang pagre-relax. Mukhang hindi naging maayos ang usapan. Nang marinig ang boses na ito, maging si Feng Qing'er at ang tatlong iba pa ay mabilis na ibinaling ang kanilang mga mata. Nakatitig sila kay Xiaoyan sa likod ni Nolan Yanran at ang kanilang mga mata ay naglalaman ng kakaibang emosyon. Payagan mo ako. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan kay Nolan Yanran. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang humakbang, tinitigan ang lalaking nakaputing damit. Bakas ang lamig sa ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba ay mas mabuti para sa kanya na umatras? Medyo naging pangit ang ekspresyon ng lalaking nakaputing damit nang makita niyang lumitaw si Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras sa harap ng mga mata ng lahat. Ang tanging magagawa niya ay patigasin ang kanyang balat at malamig na tumawa. Sa orihinal, hindi siya makakarating dito kung umasa siya sa kanyang sariling lakas. Hindi ba niya dapat isuko ang lugar na ito? Mayroon pa bang ibang nag-iisip nito? Lumingon si Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan sa lahat habang siya ay mahinang nagtatanong. Hindi nagsalita si Feng Qing'er at ang iba pa sa harap ng mga mata ni Xiaoyan, na nagpahayag ng mapanganib na aura. Ang natitirang dalawa ay hindi nang ahas na makipag-away kay Xiaoyan. Kaya naman, walang nagsalita. Mayroon lamang 8 pwesto, ngunit mayroong 9 sa amin dito. Napaawang ang sulok ng bibig ng lalaking nakaputing damit nang makita ito bago ito tuluyang sumigaw. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Naglakad siya pasulong at lumitaw ang mahinang tunog ng kulog. Lumitaw ang isang after image at ang kanyang katawan ay lumitaw sa harap ng lalaking nakaputing damit na parang multo. Ang lalaking nakaputing damit ay nanatiling maingat habang nakikipag-usap kay Xiaoyan. Kaya naman, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang lumitaw ang tunog ng kulog. Mabilis na umatras ang kanyang katawan, ngunit napaatras pa lang siya nang may isang figurang sumunod malapit sa kanyang likuran na parang mga uod sa kanyang mga buto. Isang suntok na parang kulog ang pamunit sa hangin at marahas na nabasag sa dibdib ng lalaking nakaputing damit. Grog. Isang subo ng pulang-pulang dugo ang tumalsik habang lumipad paatras ang katawan ng lalaking nakasuot ng puti. Agad itong bumangga sa isang napakalaking bato, na nagkapira-piraso. Ngayon, 8 tao na lang ang natitira. Lumitaw ang figure ni Xiaoyan. Nakatingin siya sa nakalugmok na lalaki na walang pakialam sa mga mata habang dahan-daang nagsasalita. Battle Through the Heavens. Kabanata 1008. Pagpasok sa Blood Pool. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago sa sitwasyon ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat ng naruroon. Sa oras na sila ay gumaling, nakita na lamang nila ang lalaking nakasuot ng puti sa lupa. Ang puso ng lahat maliban sa 4 na tao na grupo ni Feng Qing'er ay nakaramdam ng lamig. Ang kanilang mga titig ay naglalaman ng karagdagang takot habang nakatingin kay Xiaoyan. Bumagsak ang katawan ng lalaking nakaputing damit sa isang napakalaking bato. Puno ng bakas ng dugo ang kanyang katawan at hindi sinasadyang kumikibot. Ang suntok ni Xiaoyan kanina ay maaaring hindi kumitil sa kanyang buhay, ngunit hindi na siya makagalaw nito. Sa kanyang lakas bilang 7-star Daohuang, imposible para sa kanya na pilit na tiisin ang isang suntok mula kay Xiaoyan.
Ang mga mata ni Xiaoyan ay walang pakialam sa taong ito. Dahan-dahan siyang lumingon at mabilis na natunaw ang lamig ng mukha niya. Ngumisi siya sa iba at mahinang nagtanong. Hindi ba tamang dami ng tao ngayon? Lumipat ang tingin ni Feng Qing'er sa mukha ni Xiaoyan. Malamig siyang tumawa. Napakamataas mo. Malamang na hindi may kukumpara sa iyo ang Wind Lightning Pavilion ko pagdating sa paggawa ng mga ganoong bagay. Ngumiti lang si Xiaoyan sa harap ng pangungutya sa tono ni Feng Qing'er. Sinabi niya, ito ay ang kaso lamang ng mga mahihina na kinakain. Gayunpaman, hindi ko maintindihan kung paano ako magiging mas mapagmataas kaysa sa Wind Lightning Pavilion dahil ito ay nagmanyobra ng ilang elite na Daozang upang palibutan ako. Halos hindi mahahanap ng isang tao ang maraming nagtataglay ng gayong pagkabukas palad. Kung hindi lalabas ang Heaven Mountain Blood Pool, gusto ko talagang subukan ka para makita kung anong antas ka sa Heaven Eye Mountain na ito. Isang lugar na panlabas na tulong, hindi maabot. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Feng Qing'er habang siya ay naghahaman. Kung nais ni Miss Feng na subukan ito, magagawa niya ito anumang oras. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Ang kanyang ganap na walang malasakit na paraan ay naging sanhi ng pagkagalit ni Feng Qing'er. Gayunpaman, napigilan lamang niya ang galit sa kanyang puso nang masulyapan niya ang bakana ng bulkan. Ang Heaven Mountain Blood Pool ay malapit ng lumitaw. Kailangan niyang mabilis na ipasok ito at i-absorb ang kakaibang enerhiya sa loob nito sa lalong madaling panahon. Mayroong limitadong dami ng enerhiya sa loob ng Heaven Mountain Blood Pool. Kung maa-absorb pa niya ito ng kaunti, ang kaunti pang ito ay maaaring makapagpas siya kung lalampas siya sa klase ng Dawang o hindi. Hindi pinansin ni Xiaoyan si Feng Qing'er matapos makita na siya ay naging tahimik. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa gilid ni Nolan Yanran, at nagtanong na may nagniningning na tingin. Ayos ka lang ba? Nagulat si Nolan Yanran nang makita niya ang nakangiting mukha ni Xiaoyan. Bigla niyang naramdaman na natubagan ang dulo ng kanyang ilong. Ang pakiramdam na ito ng pagiging protektado ng isang lalaki ay tila iba sa pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Yunyun. Ito ay solid at ligtas. Sa likod ng payat na likod na ito, tila lubos niyang nerelax ang kanyang puso. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng pangangatwiran na ang ganitong uri ng kalmadong kasiyahan ay iiral lamang sa maikling panahon. Marahil ay mawawala ito pagkatapos niyang lisanin ang Heaven Eye Mountain na ito. Ang sulok ng bibig ni Nolan Yanran ay hindi sinasadyang napaangat sa pangungutya sa sarili nang maisip niya ito. Sa isang punto, nasiyahan sana siya sa gayong pakiramdam sa buong buhay niya. Gayunpaman, sa huli ay nawasak niya ito. Ito ba ay itinuturing na anihin ang aking inihasek? Isang malambot at hindi marinig na boses ang marahang ibinuga mula sa bibig ni Nolan Yanran. Gayunpaman, nagkataon itong pumasok sa mga tainga ni Xiaoyan. Sandaling huminto ang mga yabag niya bago siya magkatabi sa paglalakad patungo sa tuktok ng Dalasdis. Mas lalong kinagat ng likod ng mga ngipin ni Nolan Yanran ang kanyang ibabang pulang labi nang maramdaman niyang naglalakad si Xiaoyan sa tabi niya. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa payat na likod. Nang magsasalita na sana siya, gayunpaman, isang nakakapukaw ng kaluluwang dumadagandong na ingay ang biglang nalipat mula sa langit. Ang tunog ng kulog na biglang lumitaw ay nagulat din sa lahat ng naruroon. Itinaas nila ang kanilang mga ulo, tanging ang makukulay na pagtaas ng enerhiya sa kalangitan ay biglang tumigil sa pagkalat. Isang napakalaking makulay na spiral ang lumitaw sa bakana ng bulkan. Habang dahan-dahan itong umiikot, naramdaman ni Xiaoyan at ng iba pa ang isang nakakatakot na maringal na enerhiya na ligaw na nagtitipon sa kalangitan. Malapit na bang lumitaw ang blood pool? Lumitaw si Joy sa mga mata ng grupo ni Xiaoyan nang makita nila ang hindi pangkaraniwang pagbabagong ito sa kalangitan. Kasunod ng paglitaw ng napakalaking, makulay na enerhiya na umiikot sa kalangitan, ang enerhiya sa kanilang paligid ay nagsimulang magbago. Bumuhos ang mga alon ng enerhiya sa pag-ikot na parang mga makukulay na tela, na nagdulot ng pagtaas ng bilis ng pag-ikot. Lumitaw din ang isang bagyo nang wala saan, kasunod ng pagtaas ng bilis ng pag-ikot ng spiral. Ang mga ingay ng sipol ay laganap sa tuktok ng bundok habang ang bagyo ay hamampes sa tuktok ng bundok na parang dulo ng isang kutsilyo.
Nag-iwan ito ng ilang makapal na bitek ng braso sa ilang malalaking bato sa gitna ng mga alon ng tunog ng Chi-Chi. Ang makapangyarihang Dao Chi ay lumabas sa katawan ng grupo ni Xiaoyan. Ang kanilang mga katawan ay parang mga bato lamang na nakatayo ng hindi gumagalaw sa mataas na dalasdis. Karamihan sa mga taong dumating dito ay itinuturing na mga nangungunang tao mula sa nakababatang henerasyon sa hilagang rehiyon ng Central Plains. Natural na walang mahina sa kanila. Ang laki ng spiral ng enerhiya ay naging mas malaki sa kalangitan, at ang enerhiya na nasa loob nito ay naging lalong nakakatakot. Sa isang tiyak na sandali, ang bilis ng pag-ikot ay nabawasan sa wakas. Kaagad, ang spiral ay huminto saglit bago ang isang nakasisilaw na liwanag ay biglang sumabog mula sa gitna ng spiral. Bang! Ang biglaang matinding liwanag ay karaniwang tinakpan ang buong Heaven Eye Mountain Range. Sa sandaling ito, ang makapal na fog na tumagos sa hanay ng bundok ay naging mas manipis sa gitna ng liwanag na ito. Ang spiral ng enerhiya ay biglang tumigil sa sandaling lumitaw ang matinding liwanag. Kaagad, ang isang haligi ng enerhiya na may sukat na daan-daang talampakan ay nagbuga ng putok na parang kanyan. Pumutok ito mula sa spiral, ang direksyon nito ay ang bibig ng bulkan sa ibaba. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Xiaoyan at ng iba sa harap nitong nakakatakot na energy light pillar. Mabilis na umatras ang kanilang mga katawan. Bang! Ang bilis ng liwanag na haligi ay napakabilis. Sa isang iglap, marahas itong dumapo sa bunganga ng bulkan. Kaagad, isang napakalaking alon ng hangin ang tangayan at ang nakapalibot na kakaibang mga bato ay agad na nagkawatak-watek. Ang mga paa ni Xiaoyan at ng iba pa ay hamagod sa lupa habang sila ay umatras ng halos 10 metro. Saka lang nila dahan-daang pinatatag ang kanilang mga katawan. Napatingin sila sa tuktok ng bundok na nawalan ng laman sa isang kisap mata, at hindi sinasadyang pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Pagtaas ng kanilang mga mata, nakita nila na ang bunganga ng bulkan ay natatakpan ng makapal na makulay na liwanag. Isang alon ng malakas na enerhiya, na nakakagulat na siksik, ay umaalingaw-ngaw sa loob nito. Ngayon na ang pinakamagandang oras para pumasok sa Heaven Mountain Blood Pool, mangyaring gumalaw. Naanod ang figure ni Jinshi mula sa isang malayong lugar bago tuluyang lumapag. May dalawang malalaking gold swallow ang mais sa likod niya. Ang pananabik na mahirap alisin ay agad na sumili sa mga mata ni Feng Qing'er at ng iba pa nang tumunog ang kanyang mga salita. Gumalaw ang kanilang mga katawan at mabilis nilang pinakawalan ang kanilang pinakamabilis na bilis, na naging dalawang liwanag na sinag na lumipad patungo sa bakana ng bulkan sa paraang parang kidlat. Sinulyapan ni Xiaoyan si Feng Qing'er at ang iba pa, naligaw na naniningil. Hindi sinasadyang tumawa ang kanyang puso. Matapos hawakan ang palso ni Nolan Yanran mula sa kanyang likuran, gumalaw ang kanyang katawan at mabilis na bumaril pasulong. Tandaan, huwag masyadong pumunta sa Heaven Mountain Blood Pool. Dapat mabilis kang sumipsip ng enerhiya kapag nakapasok ka. Ito ay isang pagkakataon na mahirap makuha. Mabilis na pinaalalahanan ni Xiaoyan si Nolan Yanran habang nag-flash forward siya. Oo, hindi tinutulan ni Nolan Yanran si Xiaoyan sa paghila sa kanya. Sa halip, marahang tumango siya. Hindi mo na ako kailangang hintayin pagkatapos mong makalabas sa Heaven Mountain Blood Pool. Baka kailanganin ko pa ng mahabang panahon. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan at lumitaw sa bunganga ng bulkan. Bigla siyang nagbitaw ng ilang salita habang ginagawa niya iyon. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay nagwalas sa bakana ng bulkan at isang pagkamangha ay hindi sinasadyang lumabas. Sa sandaling ito, ang napakalaking bibig ng bulkan ay napuno ng isang siksik, makulay na enerhiya. Ito ay lumitaw na napakarilag. Bukod dito, ang pinakakaakit-akit ay ang kapansin-pansing pulang pool sa gitna ng bulkan. Kahit sa malayo, nakita pa rin ng grupo ni Xiaoyan na ang loob ng Heaven Mountain Blood Pool ay napuno ng kakaibang pulang likido. Ramdam ni Xiaoyan na puno ito ng mayamang enerhiya. Iyan ba ang Heaven Mountain Blood Pool? Isang mainit na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig siya sa hindi pangkaraniwang blood pool. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Feng Qing'er at ang iba pa, na mabilis na nagmamadali patungo sa blood pool. Diniin ang kanyang mga daliri sa lupa,
at sumugod siya patungo sa Heaven Mountain Blood Pool habang hinihila si Nolan Yanran. Napakalaki ng bunganga ng bulkang ito. Gayunpaman, nagawa ni Xiaoyan na takpan ang distansya sa loob ng kalahating minuto sa kanyang bilis. Sa oras na siya ay nagmamadali, gayunpaman, nagkataon niyang nakita si Feng Qing'er at ang iba pa na umaakyat sa blood pool, naglalabas ng tilamsik na tunog habang ginagawa nila iyon. Medyo nawala ng magawa si Xiaoyan nang makita niyang balisa ang mga taong ito. Gayunpaman, maswerte na ang kanyang target ay ang ilalim ng blood pool. Kung hindi, talagang magiging masaya kung nakipagkompetensya siya sa mga taong ito sa mga tuntunin ng kabaliwan. Ang Heaven Mountain Blood Pool ay humigit kumulang 70 hanggang 80 talampakan o higit pa, at hindi maaaring ituring na masyadong malaki. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat upang mapaunlakan si Xiaoyan at ang iba pa. Sa pagtingin sa blood pool mula sa malapitan, naramdaman ni Xiaoyan na ang hindi pangkaraniwang pakiramdam ay naging mas siksik. Ang kulay pula na enerhiya ay tila hindi gaanong naiiba sa sariwang dugo. Ito ay malapot at pula. Ang ilang bula na parang dugo ay paulit-ulit ding lalabas sa ibabaw ng blood pool. Unti-unting naglalabas ng usok ang isang alon ng siksik na kulay dugong enerhiya. Talagang karapat-dapat itong maging isang misteryosong lugar na maaaring tumulong sa isa sa paglagpas sa bottleneck. Ang nakakagulat na dami ng enerhiyang natipon ay nasa antas na nakita ko sa unang pagkakataon. Bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Nolan Yanran at ngumiti habang sinabing, "Dapat kang pumasok. Bagamat hindi mo pa naabot ang tuktok ng klase ng Daohuang, ang pagbababad dito ay magiging kapakipakinabang pa rin sa iyo." Bahagyang tumango si Nolan Yanran. Inilagay niya ang puting fox sa kanyang mga kamay pababa sa tabi ng blood pool. Pagkatapos nito, huminto ang kanyang magandang mata sa mukha ni Xiaoyan habang bumubulong. "Maraming salamat. Ikaw. Kung gusto mong humanap ng guro sa hinaharap, maaari kang pumunta sa Flower Sect." Hindi na hinintay ni Nolan Yanran na tanungin siya ni Xiaoyan para sa higit pang mga detalye pagkatapos niyang magsalita. Gumalaw ang kanyang katawan at bumulusok siya sa blood pool na parang sirena. Flower Sect. Isa sa tinatawag na dalawang sekta. Nagulat si Xiaoyan nang makita niyang nawala ang likod ni Nolan Yanran sa loob ng blood pool. Gayunpaman, wala siyang oras para pag-isipan kung paano nakipag-ugnayan si Yun sa gayong paksayon. Gayunpaman, naalala niya ito sa kanyang puso. Ang kanyang katawan ay tumalon pasulong at dumaong sa blood pool na may napakalakas na ingay. Ang bibig ng bulkan ay unti-unting naging kalmado kasunod ng pagpasok ng grupo sa blood pool. Tanging ang mabangis na hangin lamang ang patuloy na nagngangalit, na bumubuo ng mga sumisipol na bagyo sa proseso. Battle Through the Heavens. Kabanata 1009. Nakatagong pagsasanay sa blood pool. Ang unang naramdaman ni Xiaoyan pagkatapos mag-charge sa blood pool ay ang purong enerhiya na may hindi kapani-paniwalang density. Ang jade green na si Daoqi ay nananatili sa paligid ng kanyang katawan, ganap na hinihiwalay ang kulay dugong likido sa paligid niya sa proseso. Hindi niya sinisipsip ang enerhiya sa lugar na ito. Sa halip, lumangoy siya patungo sa ilalim ng blood pool pagkatapos huminto sandali. Medyo malapot ang pulang likido sa blood pool. Parang sariwang dugo lang. Pinaikli ng visibility ang lugar na ito. Kahit na lumangoy ang isang tao, mararamdaman ng isa ang isang malakas na pagtutol. Bukod dito, ang naging dahilan ng pagkatulala ni Xiaoyan ay ang kanyang espiritual na lakas ay nahihirapang tumagos sa pulang dugo na likido. Ang pakiramdam na ito ay parang kakaibang maze fog na nakilala niya sa kagubatan kanina. Bagamat ang kanyang espiritual na lakas ay nahihirapang tumagos sa likidong kulay pula ng dugo, malabo pa ring maramdaman ni Xiaoyan na mayroong isang bagay na nakakabaliw na sumisipsip ng enerhiya sa loob ng blood pool na hindi kalayuan sa kanya. Maliwanag, dapat ay si Feng Qing'er iyon at ang iba pa. Sandaling huminto ang katawan ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan habang nakatingin sa ilalim ng blood pool. Dahil sa paghadlang sa kanyang paningin, ang tanging nakikita niya ay isang matahimik na madilim na pula. Sa isang sulyap, nagbigay ito ng isang pakiramdam na naging sanhi ng pagtayo ng mga pores. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumitaw ang dark golden bone dito.
Hinawakan niya ito ng mahigpit, itinikom ang kanyang mga ngipin, at gumalaw, nabasag ang kulay pula na likido sa proseso. Pagkatapos nito, mabilis siyang lumangoy patungo sa ilalim. Ang karagdagang Xiaoyan ay mula sa ibabaw ng blood pool, ang enerhiya na nilalaman ng pulang kulay na likido ay naging mas siksik at mas dalisay. Gayunpaman, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ang kulay pula na enerhiyang ito ay kontaminado ng napakaraming lason sa apoy. Ang ganitong uri ng lason sa apoy ay hindi natural na nabuo gamit ang enerhiya. Sa halip, tumagos ito mula sa bulkang ito. Ang Heaven Mountain Blood Pool na ito ay dapat na nasa gitna ng bulkan kung saan ang lason sa apoy ay ang pinakaligaw at marahas. Si Xiaoyan ay nakakita ng tulad nitong lason sa apoy noon sa Blazing Sky Chi-Refining Tower ng Inner Academy. Gayunpaman, ang dalawang lason sa apoy na ito ay malinaw na nasa dalawang magkaibang antas. Ang bulkan ng Heaven Eye Mountain na ito ay umiral sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Ang naipon na lason sa apoy ay lubhang nakakatakot. Kung hindi posibleng masaktan nito ng husto si Jinshi. Ang isang elite na Daozang ay hindi mahina. Isang jade green na apoy ang pumalibot sa katawan ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na temperatura nito ang naging dahilan upang tuluyang magsingaw ang pulang dugong enerhiya sa paligid niya. Ang lason ng apoy na nasa loob ng pulang kulay na enerhiya ay pilit na pinaalis ng apoy, at hindi man lang nahawakan ang katawan ni Xiaoyan. Matapos ang tuloy-tuloy na pagbaba na ito ay tumagal ng humigit kumulang 10 minuto, ang dark golden na bungo sa kamay ni Xiaoyan ay sa wakas ay naging mainit, at isang glow ang lumabas mula rito. Natuwa ang puso ni Xiaoyan nang makita ang reaksyon ng bungo. Unti-unting bumagal ang kanyang bilis sa paglangoy bago huminto ang kanyang katawan. Mainit ang kanyang tingin habang nakatingin sa ibaba. Ang espasyo sa lugar na iyon ay malabo na naglalaman ng isang pangit na pakiramdam. Ang malaking dami ng kulay pula na likido na naroroon ay tila sumalubong sa isang hindi nakikitang hadlang, na pinipilit itong maghiwalay. Ito ba ang spatial barrier? Isang solemn na ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa distorted space. Malabo niyang nararamdaman ang malaking lakas ng bagay na ito. Kung aasa siya sa sarili niyang lakas, mahihirapan siyang pasukin ito. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang madilim na kulay gintong bungo sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, marahan niya itong inilagay sa invisible spatial barrier. Kaagad, ang bungo ay nagbuga ng matinding liwanag habang ang mga pabilog na ripple ay tumaas mula sa spatial barrier. Kaagad, isang lagusan na maaari lamang tumanggap ng isang tao ay lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Ang pagiging solemne sa mukha ni Xiaoyan ay naging mas matindi nang makita ang lagusan na ito. Ibinalik niya ang bungo sa kanyang storage ring at huminga ng malalim. Ang glazed lotus heart flame ay lumundag at ganap na bumalot sa kanyang katawan. Pagkatapos lamang ilapat ang mga pag-iingat na ito, tahimik na nag-relax si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan at maingat siyang lumangoy sa lagusan. Ang katawan ni Xiaoyan ay dumaan pa lamang sa lagusan nang bigla niyang naramdaman ang isang malakas na presyon na lumampas. Agad na lumubog ang kanyang katawan ng mahigit 12 metro bago nagpakatatag. Matapos patatagin ang kanyang katawan, nagsimulang iangat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang paligid. Ang lugar na ito na tinatakan ng spatial barrier ay hindi masyadong malaki. Siguradong wala pang 100 talampakan ang laki nito. Ang lagkit ng pulang dugong enerhiya sa lugar na ito ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Kahit na kapag ginalaw niya ang kanyang braso, nararamdaman niya ang isang pagtutol na higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kung ano ang nasa itaas. Isang uri ng dark grayish glow ang hinaluan nitong malapot na likidong kulay dugo. Ang ningning ay nagbuga ng mahinang malansang amoy. Sa bawat oras na dumapo ang kulay abo na ningning na ito sa jade green na apoy sa paligid ng katawan ni Xiaoyan, sila ay agad na sisabog. Kasabay nito, ang apoy ay manginig. Ito ba ang Heaven Mountain Fire Poison? Ang kinakaing unti-unting lakas nito ay talagang nakakatakot. Hindi nakapagtataka na kahit isang eksperto tulad ni Jinshi ay hindi nang ahas na manatili ng matagal sa lugar na ito. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang sarili sa loob ng kanyang puso.
Seryoso ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan ang siksik at kulay abo na liwanag na mga spot. Sa ibaba ng Xiaoyan ay isang hindi pantay na ibabaw na puno ng mga lubak. Ang iba't ibang laki ng mga lubak na ito ay paulit-ulit na nagbuga ng kulay abong usok. Ang loob ng usok ay napuno ng kulay abo na lason sa apoy. Malinaw, ang ilalim ng blood pool na ito ay isang umuusok na bulkan. May pagtataka ang tingin ni Xiaoyan nang tumawid ito sa lugar na ito, na tinatakan ng spatial barrier. Pagkatapos nito, umupo siya sa loob ng likidong pulang dugo. Ang glazed lotus heart flame ay lumabas sa kanyang katawan sa walang tigil na paraan, na naghihiwalay sa kanya mula sa kinakaing sunog na lason. Kung hindi ako nagtataglay ng heavenly flame, malamang na hindi ako maglalakas loob na pumunta rito kahit na alam kong ito ay isang mahalagang lugar. Napabuntong hininga si Xiaoyan habang natutuwa. Mabilis na nagselyo ang kanyang mga kamay at unti-unting pamipikit ang magkabilang mata. Sa loob ng ilang minuto, matagumpay na nakapasok si Xiaoyan sa kanyang kondisyon sa pagsasanay. Kaagad, isang mabangis na puwersa ng pagsipsip ang dahan-dahang lumabas sa kanyang katawan. Kasunod ng pagdagsa ng kanyang lakas ng pagsipsip, ang tahimik na likidong kulay pula ng dugo ay nabalisa. Ang malakas, malapot, pulang kulay na enerhiya ay walang tigil na pumasok sa katawan ni Xiaoyan na parang isang haligi. Nang ang likidong kulay pula ng dugo ay nadikit sa ibabaw ng jade green na apoy ni Xiaoyan, agad itong nagbuga ng mga alon ng chi-chi na tunog. Ang kulay abong mga light spot sa loob ng likidong enerhiya ay agad na bumagsak. Ang fire poison ay nahirapang makapasok sa katawan ni Xiaoyan dahil sa presensya nitong glazed lotus heart flame. Ang kulay dugo na likidong ito ay itinuturing na isang mahusay na gamot na pampalakas pagkatapos lamang maalis ang lason sa apoy. Gayunpaman, dahil sa akumulasyon sa paglipas ng panahon, ang dalawang bagay na ito ay tila ganap na nagdikit. Kung hindi pagmamayari ni Xiaoyan ang glazed lotus heart flame, magiging imposible para sa kanya na paghiwalayin ang mga ito sa napakadaling paraan. Nang ang unang alon ng mar-angel na dugong pulang likido ay pumasok sa katawan ni Xiaoyan, naging sanhi ito ng panginginig ng kanyang buong katawan. Ang gayong malaking halaga ng enerhiya ay maihahambing sa 3 hanggang 5 araw na pagsisikap na ibinigay sa isang normal na araw. Ngayon, gayunpaman, ito ay ganap na hinihigop sa loob ng napakaikling panahon. Hindi nakakagulat na ang Gold Swallowing Mouse Tribe ay gumugol ng napakalaking pagsisikap upang itago ang lugar na ito. Kung ang isang tao ay maaaring ganap na paalisan ang lason ng apoy mula sa lugar na ito, ang lakas ng Gold Swallowing Mouse Tribe ay tiyak na aakyat dahil dito. Kinokontrol ng isip ni Xiaoyan ang mar-angel na enerhiya na bumuhos sa kanyang katawan at nag-navigate ito sa ruta ng Flame Mantra Chi Method. Sa panahon ng sirkulasyon, malabo na naramdaman ni Xiaoyan ang kanyang mga ugat, buto, kalamnan, at maging ang mga sel na ligaw na nilalamon ang napakalaking dami ng enerhiya, na sumalakay sa kanyang katawan. Habang lumulunok sila, mabilis din nilang pinapalakas ang kanilang sarili. Ang malapot na enerhiya ng dugo ay tila nagtataglay ng isang uri ng mahimalang epekto. Ang dami nito na maaaring masipsip ay napakataas. Marahil ito ay dahil sa akumulasyon sa paglipas ng mga taon, ngunit mayroon din itong mahinang puwersa ng buhay. Sa panahon ng pagsipsip, naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang katawan ay nasa isang masiglang estado. Ito ay isang napakakakaibang pakiramdam. Kung may ibang tao na narito ngayon, matutuklasan ng tao na ang buong katawan ni Xiaoyan ay tila naging pula ng dugo. Sinakop na ng marilag at malapot na enerhiya ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Maging ang kanyang balat ay naging lubhang nababaluktot habang nakababad sa kulay dugo na enerhiya. Ang puso ni Xiaoyan ay nakaramdam ng malaking kagalakan dahil ang enerhiya ng dugo ay nagtataglay ng napakahimala na epekto. Kung si Xiaoyan ay may ilang mas maagang pagdududa tungkol sa lugar na ito na makakatulong sa kanya sa paglusot sa klase ng Dao Huang, nakalimutan na niya silang lahat. Ayon sa bilis na ito, nagkaroon siya ng kumpiyansa na ang napakalalim na hukay ng enerhiya na kailangan para makalusot sa klase ng Dao Huang ay mapupuno ng lugar na ito. Ang ilalim ng blood pool ay nagbigay kay Xiaoyan ng malaking lakas na magpapabago sa kanya. Sa lugar na ito,
maaari niyang walang takot na sumipsip ng enerhiya sa paligid nang hindi nababahala tungkol sa pagharap sa isang sitwasyon kung saan ang enerhiya ay mauubos. Ang Heaven Mountain Fire Poison sa lugar na ito, na pinakakinatatakutan ng ibang tao, ay hindi nagdulot ng kaunting banta kay Xiaoyan. Kaya, ang treasure ground na ito ay matatawag na isang tailor-made perfect para kay Xiaoyan. Maaaring nakakatakot ang bilis ng pagsipsip ni Xiaoyan, ngunit alam din niya na kahit na ganito ang kaso, kakailanganin pa rin ng mahabang panahon kung gugustuhin niyang makalusot sa klase ng Dao Huang. Ang enerhiya na kailangan upang maabot ang tuktok ng klase ng Dao Huang ay talagang napakalawak. Naka-cross-legged ang katawan ni Xiaoyan sa ilalim ng blood pool na parang bangkay. Ang jade green na apoy sa paligid ng kanyang katawan ay lumitaw na tila hindi na ito mapapatay habang mahigpit nitong pinoprotektahan si Xiaoyan. Ang mga alon ng makapal na dugo pulang enerhiya sa paligid ng apoy ay tumatagos dito, nang walang tigil, bago sila bumuhos sa katawan ni Xiaoyan. Ang tahimik na ilalim ng blood pool ay walang anumang konsepto ng oras. Umupo roon si Xiaoyan na parang matandang monghe. Ang aura na kumakalat mula sa kanyang katawan ay unti-unting umakyat sa mabagal na takbo. Bagamat tila mabagal ang lakad na ito, tumatawid ito sa malaking kanyan sa pagitan ng Dao Huang at Dao Zhang class. Ang lakas ni Xiaoyan ay umakyat sa bilis ng snail. Ayon sa bilis na ito, ilang oras na lang bago siya nakalusot. Kabanata 10:10. Soul Refining Effect. Ang madilim na nagniningas na pulang ilalim ng blood pool ay ganap na tahimik. Ang lahat ay umuunlad sa gitna ng katahimikang ito. Maging ang oras ay tila nawala ng layunin sa ganoong lugar. Ang isang jade green na kulay ay malabo na nakikita sa loob ng maapoy na pamumula. Ito ay pambihirang kapansin-pansin. Kung titingnang mabuti, ang isang figure, na nakaupong naka-cross-legged, ay makikita sa wakas. Natural, ang figurang iyon ay si Xiaoyan, na pumasok sa blood pool para magsanay. Si Xiaoyan ay hindi pa lumabas sa kanyang training state mula nang siya ay pumasok dito. Siya ay tulad ng isang matandang monghe na nagpapanatili ng isang hindi matinag na posture habang hinihigop niya ang malawak at napakalakas na enerhiya mula sa kanyang paligid. Pagkatapos nito, ginamit niya ito upang pinuhin ang kanyang mga ugat, buto, kalamnan, at maging ang mga selula. Isang dark red blood color ang bumabalot sa bawat pulgada ng katawan ni Xiaoyan. Maging ang kanyang mukha ay napuno ng kulay na ito ng dugo. Sa isang sulyap, mukhang mabagsik si Xiaoyan. Gayunpaman, maswerte na walang ibang tao na naruroon maliban sa kanya. Kaya naman, walang nakakita sa eksenang ito. Sa pagtatansya ng oras, dapat ay nanatili na si Xiaoyan sa lugar na ito nang humigit kumulang 2 araw. Hindi siya nagpapahinga kahit isang sandali sa 2 araw na ito habang patuloy niyang sinisipsip ang malakas na enerhiya mula sa kanyang paligid. Sa mabilis at mabangis na pagsipsip na ito, ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay unti-unting lumakas habang ito ay paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang mga ugat sa paraang dumadagandong, tulad ng daloy ng ilog. Ayon sa pagtatansya ni Xiaoyan, malamang na naabot na niya ang rurok ng 9-star Dao Huang. Gayunpaman, mayroon pa ring distansya na mahirap tansyahin mula sa puntong ito. Kung gusto niyang matagumpay na makapasok sa klase ng Dao Huang, malaki ang posibilidad na makamit niya ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw kahit na sa tulong ng Heaven Mountain Blood Pool. Likas na malinaw kay Xiaoyan ang tungkol dito sa kanyang puso. Kaya naman, wala siyang naramdamang iritasyon. Napanatili niya ang isang kalmado na pag-iisip habang sinusunod niya ang tamang paraan at sinisipsip ang pulang dugo na enerhiya, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na kontrolin ang karamihan sa tumataas na enerhiya. Pagkatapos ng lahat, gaano man siya kalakas, paano siya lalaban sa iba kung hindi niya madaling kontrolin ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan? Dahil sa mahinahon na pag-iisip ni Xiaoyan, naging mahirap para sa kanyang mapait na pagsasanay na makaapekto sa kanyang mental state. Ang kanyang katawan ay ganap na natahimik habang siya ay sumisipsip ng enerhiya, muli na lumubog sa mahiwagang pakiramdam ng ganap na pagbabago ng kanyang katawan. Habang nagpapatuloy ang mahinahong pagsasanay na ito sa paglipas ng panahon, ang itim na buhok ni Xiaoyan ay humaba na parang ligaw na damo. Marahil ito ay dahil ang loob ng kanyang katawan ay puno ng sobrang kulay dugo na enerhiya,
ngunit ang kanyang itim na buhok ay unti-unting naging pula ng dugo. Nakatingin sa kanya mula sa malayo, nagpakita si Xiaoyan na parang dugong tao, naglalabas ng mahinang nakakatakot na aura. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa pagbabago sa ibabaw ng kanyang katawan. Alam niya na ang pagbabagong ito ay dahil sa hindi niya maayos na kontrolin ang sobrang dami ng enerhiya na naabsorb niya. Pagkatapos niyang makontrol ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, natural na babalik ang lahat sa orihinal nitong estado. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ganap na ituon ang kanyang isip at pakiramdam ang malakas na lakas sa loob ng kanyang katawan. Ang oras ay dumaloy tulad ng umaagos na tubig sa loob ng madilim na pulang blood pool. Sa isang kisap mata, halos 10 araw ang lumipas. Hindi gumagalaw kahit kaunti ang katawan ni Xiaoyan sa panahong ito. Masiksik din ang kanyang buhok na pula sa dugo. Gayunpaman, sulit na banggitin na ang kasalukuyang aura ni Xiaoyan ay unti-unting tumaas sa isang nakakatakot na antas. Bagamat hindi pa niya nalampasan ang klase ng Dao Huang, siya ay 2 hanggang 3 beses na mas malakas kumpara sa nakalipas na 10 araw. Ang pagbabago ng kanyang aura ay hindi nagdulot ng matagumpay na pagsira kay Xiaoyan sa klase ng Dao Huang. Mula dito, masasabi kung gaano kahirap maabot ang klase ng Dao Zhang. Kung hindi dahil sa Heaven Mountain Blood Pool na ito, malamang na kailangan ni Xiaoyan ng hindi bababa sa kalahating taon upang maabot ang yugtong ito kahit na sa kanyang hindi kapani-pani walang bilis ng pagsasanay. Sunod-sunod na alon ng malapot na enerhiya ang walang tigil na bumubuhos sa katawan ni Xiaoyan. Sa isang tiyak na sandali, biglang gumalaw ang mukha ni Xiaoyan. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, at dahan-dahan itong bumukas. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nagpakita ng pagkagulat nang buksan niya ang mga ito. Ang biglang gumising sa kanya mula sa kanyang estado ng pagsasanay ay hindi dahil sa anumang panlabas na kadahilanan. Sa halip, ito ay dahil sa natuklasan ni Xiaoyan tungkol sa kanyang pagsasanay sa lugar na ito, ang 3,000 Lightning Illusionary Body na espiritual na avatar sa pagitan ng kanyang mga kilay ay sumisipsip din ng kulay dugong enerhiya. Marahil ito ay dahil sa kanyang pagsupil dito, ngunit ang avatar ay hindi nakakakuha ng malaking bahagi ng enerhiya. Kaya naman, ngayon lang nalaman ni Xiaoyan na lumalakas ang kanyang avatar. Ang enerhiya sa lugar na ito ay maaaring magpalakas ng isang kaluluwa. Walang katiyakang bamulong si Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago pinitik ang daliri. Isang walang hugis na liwanag ang sumugod mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, at sa wakas ay dumapo sa tabi niya. Kakalabas lang ng avatar ng automatikong naglabas ng suction force ang loob ng katawan nito. Ang nakapalibot na enerhiyang kulay dugo ay tila kinaladkad din ito. Ang isang bahagi ng enerhiya na ito ay pinaghiwalay at ibinuhos sa katawan ng avatar. Nang ang malapot na enerhiyang ito ay nakipag-ugnayan sa Fallen Heart Flame sa ibabaw ng katawan ng avatar, agad itong naglabas ng kaluskos, na lumitaw dahil sa lason ng apoy sa loob ng enerhiya. Mapalad na pinoprotektahan ng Fallen Heart Flame ang avatar. Kung hindi, sa sandaling lumitaw ang avatar na ito, nabura na sana ito ng fire poison hanggang sa kumalat ito. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niya ang eksenang ito. Masayang wika niya sa kanyang puso. Pagkatapos ng isang malawak at malakas na enerhiya na pumasok sa avatar, makikita ng isa ang isang makapal na pulang kulay na agad na lumabas sa katawan nito. Sa isang iglap, ang orihinal na transparent na avatar ay agad na naging pula ng dugo. Bagamat nagbago ang kulay nito, si Xiaoyan, na may espiritual na pakikipag-ugnayan sa avatar, ay nagulat nang matuklasan na ang lakas ng avatar na ito ay mabilis na tumataas sa bilis na naging sanhi ng pagkagulat ng isa. Ayon sa bilis na ito at sa refinement ng Fallen Heart Flame, malamang na ang avatar ay makakarating sa intermediate stage sa lalong madaling panahon. Ang enerhiya sa lugar na ito ay nagtataglay din ng epekto ng pagpino ng isang espiritual na avatar. Nagulat si Xiaoyan sa kanyang sarili matapos mabigla sandali sa bilis na ito. Sa loob ng wala pang kalahating taon, magagawa ni Xiaoyan na sanayin ang kanyang 3,000 Lightning Illusionary Body sa intermediate stage. Kung ang balitang ito ay kumalat sa mga tainga sa loob ng Wind Lightning Pavilion, malamang na ang mga taong nag-practice ng Dao technique na ito ay agad na dumura ng dugo sa lugar. Ito ay lalo na ang kaso para kay Fan Tian.
Dapat malaman na ang matandang lalaki na ito ay gumugol ng halos 5 taon upang sanayin ang kanyang avatar sa intermediate stage, ngunit pinaikli ni Xiaoyan ang dami ng oras na kailangan mula sa 5 taon hanggang sa isang time frame ng higit sa 10 beses na mas mabilis. Ang agwat na ito ay kasing lawak ng agwat sa pagitan ng mga ulap at ng lupa. Ang mahimalang epektong ito ng kulay dugong enerhiya sa lugar na ito ay malamang na isang bagay na kahit si Jinshi ay hindi alam. Kung tutuusin, hindi siya nagtataglay ng Heavenly Flame para protektahan ang kanyang katawan. Kaya, hindi siya maglakas loob na palayain ang kanyang kaluluwa. Kung ang kanyang kaluluwa ay nahawahan ng lason sa apoy, siya ay umabot sa puntong hindi na magagamot, at siya ay tiyak na mamamatay. Tumalon sa tuwa si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso dahil sa natuklasang ito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pagbabago ng kanyang avatar. Nagpatuloy ito sa mahabang panahon. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan nang makita niyang walang nangyaring problema. Inilagay niya ang kanyang avatar sa tabi niya at hinayaan itong sumipsip ng enerhiya. Sa anumang kaso, ang ilalim ng blood pool ay may malaking halaga ng enerhiya, sapat na para sa kanila na sayangin. Naramdaman ng isipan ni Xiaoyan ang loob ng kanyang katawan pagkatapos na lumayo sa avatar. Ang kagalakan sa kanyang mukha ay naging mas tumindi habang siya ay mahinang bumubulong. Ang pinakamataas ng klase ng Daohuang. Na hindi nagsisinungaling si Jinshi. Ang lugar na ito ay malamang na talagang makapagbibigay daan sa akin na matagumpay na magtagumpay sa klase ng Daohuang at umakyat sa isang Daozang. Gayunpaman, malamang na ito ay mangangailangan ng mahabang panahon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napaangat siya ng tingin. Ang mabangis na enerhiyang pula ng dugo ay hindi pinahintulutan ang kanyang paningin na maabot ang isang malaking distansya. Ang pare-parehong madilim na pula na kulay ay nagdulot ng isang presyon. Gayunpaman, upang matagumpay na makalusot sa klase ng Daohuang, si Xiaoyan ay makakapagngalit lamang ng kanyang mga ngipin at makapagtiis. Kung ako ay matagumpay na makakapasok sa klase ng Daozang, malamang na kaya kong hawakan ang sarili ko kahit na laban sa Old Faithian na iyon, na hindi mamamatay. Kung hihiramin ko ba ulit ang lakas ng matandang Ginoong Yao, maaari ko talagang labanan siya ng direkta. Ang Daozang at Daohuang ay dalawang ganap na magkaibang klase. Kung matagumpay na makalusot si Xiaoyan, ang agwat sa pagitan nila ni Fei Tian ay hindi na magiging napakalayo at hindi na maabot. Baka makalaban pa niya si Fei Tian kung hihiram siya ng tulong ng ilang panlabas na bagay. Bukod dito, kung maabot niya ang klase ng Daozang, ang kanyang mga pagkakataon na matagumpay na mapino ang isang Tier 7 medicinal pill ay tataas din ng malaki. Hindi na niya kailangang umasa sa kanyang swerte. Sa kakayahang ito, lubos na kumpiyansa si Xiaoyan na siya ay makakapasok sa nangungunang 10 ng pill gathering na inorganisa ng Pill Tower. Lalong uminit din ang puso ni Xiaoyan habang iniisip niya ang iba't ibang benepisyong matatanggap niya sa pag-abot sa Daozang class. Huminga siya ng malalim na hangin, sinulyapan ang kanyang espiritual na avatar na sumisipsip ng enerhiya sa hindi kalayuan sa tabi niya, at muling nabuo ang training seal gamit ang kanyang mga kamay. Unti-unting pamipikit ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang tiyak na hindi siya aalis sa ilalim ng blood pool hanggat hindi siya nakapasok sa klase ng Daozang. Pagkatapos pumasok ni Xiaoyan sa kanyang training state, ang ilalim ng blood pool ay muling naging ganap na tahimik. Ang tanging kakaiba, gayunpaman, ay mayroong karagdagang figure na sumisipsip ng enerhiya, tulad ng isang walang laman na hukay, sa loob ng madilim na pulang mundong ito. Mabilis na lumipas ang oras sa lugar na ito. Si Xiaoyan, na ganap nang pumasok sa kanyang estado ng pagsasanay, ay ganap na nakalimutan ang tungkol sa daloy ng oras. Unti-unti siyang pumasok sa isang kondisyon na tuluyang hindi napapansin ang kanyang paligid. Ang tanging paraan para makaalis sa lugar na ito ay ang maghintay sa araw ng kanyang pambihirang tagumpay.